Sinabi nila sa iyo na ang pera ay gamit lang. Isang bagay na neutral. Isang bagay na ikaw ang may kontrol. Pero kung totoo yon, bakit parang lahat ng bagay ay kontrolado nito? Tuwing umaga, nagigising ka dahil sa alarm. Hindi dahil sa passion, kundi dahil may babayaran kang kailangang habulin. Dumadaan ka sa traffic, hindi para habulin ang pangarap, kundi yung sahod. Kumakain ka ng pagkain na di mo nalasahan, nagsasalita ng salitang hindi mo naman ramdam, at natutulog na puno ng kalkulasyon ang utak, hindi dahil sakim ka, kundi dahil kailangan mong makaraos. At sa mundong ito, ang pag-survive ay parang naging full-time job. Sinasabi mong, di ka kontrolado ng pera, pero tignan mong mabuti. Ang alarm clock mo, biyahe mo papasok, emails mo, plano sa hapunan, mga diskusyon, kalusugan, relasyon, umiikot lahat sa iisang bagay. Hindi sa pangarap mo, hindi sa values mo, hindi sa kaluluwa mo, kundi sa laman ng bank account mo. Tahimik nitong dinidikta ang mga desisyon mo, emosyon, at pagiging kontento mo. At ang pinakadelikado, parang normal lang lahat. Nabubuhay tayo sa sistema na ang pera hindi lang pambili ng gamit, kundi pambili ng dignidad, respeto, identidad. Pera ang nagdedesisyon kung sino ang pakikinggan, sino ang tatanggihan, sinong makakapagpahinga, at sinong tuloy lang ang trabaho. Pero walang nagtatanong kung magkano na ang tunay na nasasayang natin para lang makalaro sa game na to. Hindi naman tayo ipinanganak na obsessed sa pera. Tinuruan tayo, kinondisyon, kinudigo, na parang ito ang sagot. Kahit sa totoo lang, ito na ngayon ang tanong na di natin magawang itanong. Magkano ang sapat? Ano ang kapalit ng bawat dagdag na piso? Oras mo? Kalusugan mo? Kalayaan mo? O mas malala, sarili mo? Sabi ni Marcus Aurelius, "You may live this life right now. Let that determine what you do, say and think." Pero para sa marami sa atin, hindi yon ang bumubuo ng mga desisyon natin, kundi ang bank account natin. Mga hindi pa bayad na bills, mortgage, takot na magkulang. Hindi mo pinapamuhay ang bawat araw na parang pwede itong maging huli mo. Pinapamuhay mo ang bawat araw na parang ang utang mo ang may deadline. At yan ang ilusyon na ang pera ay gamit lang. Sa katotohanan, para na itong relihiyon. Sinusunod nating gamit ang ating oras, atensyon, at mga desisyon. Lumuluhod tayo dito sa bawat trabaho na ayaw natin, pero tinatanggap bawat sandali na di natin pinapansin ang anak para mag-email, bawat bahagi ng sarili na kinakalma para lang manatiling safe, employed, at responsible. Hindi ito tungkol sa pagkamuhing ang pera. Tungkol ito sa pagkaalam kung ano na ang nangyari dito. Kapag ang numero sa bank account mo na ang nagdidikta ng self-worth mo at ang paghabol ng mas marami pa ay naging pag-iwas sa tunay na kabuluhan, may mali. Hindi lang sa sistema, kundi sa kung paano natin tinitingnan ang sarili. Kasi kung ang buhay mo pinapagalaw ng bagay na di mo kontrolado, masasabi mo bang buhay mo talaga yon? Ang katotohanan, karamihan ng tao hindi naman humahabol ng yaman. Tumatakbo sila mula sa takot. Takot na maiwan, hindi sapat, o matanggal sa laro. Pero paano kung simula pa lang dayaan na ang laro? Paano kung hindi naman talaga dapat makontento, kundi gusto lang nilang hindi mo maramdaman na sapat ka na? Kasi habang tumatakbo ka, gumagastos ka. Habang gumagastos ka, natatakot ka. At pag natatakot ka, hindi mo na itatanong ang tanong na pwedeng gumising sa'yo. Bakit ko nga ba ginagawa lahat to? Tinuruan tayong maniwala na ang pera ay kaligtasan, na ang kontrol ay kapayapaan, na ang pag-survive ay tagumpay. Pero nakita ni Marcus Aurelius ang bitag at iniwan niya tayo ng paalala na lagi nating nakakalimutan. Pwedeng tapusin ang buhay anumang oras. Kaya bakit hinahayaan mong ang laman ng bank account mo ang magdikta ng pamumuhay mo? Ang trahedya, hindi na mahalaga ang pera. Ang trahedya, mas mahalaga na ito kaysa sa kabuluhan, katotohanan, at tunay na presensya. Dahan-dahan, palihim, ipinagpapalit mo yung mga bahagi ng sarili mong hindi nabibili para lang sa ilusyon na balang araw, sapat na ang yaman mo para makapagsimulang mabuhay. Pero yung balang araw na yon,
hindi dumarating. Kasi hindi ka naman tinuruan kung paano mabuhay, puro paano kumita lang. Ang pera, sa sarili nito, walang ibig sabihin. Papel lang, metal, o numero sa database. Walang ethics, kaluluwa, o layunin. Pero ang lipunan, binigyan ito ng lahat ng yon. Dati, gamit lang ang pera. Ngayon, naging sukatan ng virtue. Hindi na ito resource, salamin na ito ng pagkatao. Kung may pera ka, matalino ka, ambisyoso, karapat-dapat pakinggan. Pag wala ka, tamad o irresponsable ka, o mas malala, irrelevant. Ganyan tayo pinapaniwala ng sistema. Hindi dahil totoo, kundi para manatili tayong nakahanay. Sa kung anong punto, tumigil tayong magtanong kung anong klasing tao ang kaharap natin. Nagtatanong na lang kung magkano kinikita niya. At doon, unti-unting naging moralidad ang pera. Yayaman, tama ka na, hindi yumaman, palpak ka, katarungan ng simpleng buhay. Ayon sa isang 2022 study ng Pew Research, 61% ng mga Amerikano, ang batayan ng halaga ng tao ay kakayanan nilang kumita ng pera. Hindi kabutihan, integridad o talino. Ibig sabihin, sa nakararami, mas nagsasabi pa ang bank account mo tungkol sa'yo kaysa sa ugali mo. Nakakahawa ang belief system na, yan. Isang guro na kulilat sa 2 trabaho, tiningnan lang na nagtityaga. Samantalang hedge fund manager na nag-o-optimize ng loopholes, tinuturing na henyo. Isang magulang na mas pipiliin ang oras para sa anak kaysa magpakahirap umakyat sa corporate ladder. Minsan pinipintasan pa, hindi iniidolo. Isang manunulat, artist, thinker, kung di kumikita, sinasabing hobby lang, di tunay na ambag. Pero nagbabala si Marcus Aurelius, huwag kang manghabol sa panuntunan ng worth ng iba. Kung kinamumuhian nila ako, problema nila yon. Ang sa akin lang, hindi ako gagawa o magsasabi ng anumang karapat-dapat kamuhian. Ika nga, trabaho mo hindi ang ipahanga ang mundo, kundi panindigan ang prinsipyo mo. Pero subukang ipaintindi yan sa kulturang ginawang scoreboard ang pera, as if numbers equals purpose, as if income equals insight. At dahil dyan, tahimik nating binubura lahat ng hindi nasusukat ng pera. Empathy, creativity, presence, wisdom. Hindi masusukat ng profit yan, kaya nababaliwala, natatapon, nakakalimutan. Diyan nagiging Diyos ang pera, not because deserve niyang sambahin, kundi dahil tumigil na tayong maniwala sa iba pang halaga. Pag nangyari yon, titigil ang tao sa pagiging totoo. Hinahabol na lang ang anyo, hindi ang kahulugan. Pinalit ang pagmamahal sa binabayaran. Pinatahimik ang totoo para lang mapatungan ng presyo. Pinalit ang katotohanan sa status. Pero ang totoong trahedya, hindi lang na may kapangyarihan ang pera, pero binigyan natin ito ng moralidad. Hinayaan nating siya ang magdesisyon kung sino ang mahalaga, sinong panalo, at sinong maririnig. And hindi na natin napapansin, paano kung mali pala ang pinalaki nating sambahin. Kasi, ang karakter, hindi mabibili. Wisdom, hindi madedeposito. Integridad, walang credit score. At kapag ang kompas mo pera na ang tinutumbok, hihinto kang magtanong kung anong uri ng kaluluwa ang nagiging ikaw. Basta tinitingnan mo na lang anong deal ang kaya mong isara. Ganyan gumagana ang sistema. Puro labas ang binibigyang gantimpala, panloob ay di pinapansin. Hanggang isang araw, gigising kang hawak mo lahat ng inutos sa iyong asamin ng lipunan. Pero di mo nakilala sarili mo. Kaya ang tanong, hindi na magkano ba siya, kundi ano ba talagang sinusukat natin? At hindi dito nagtatapos. Higit pa sa sukatan ng iba, kung paano mo sinusukat ang sarili. Sinasabi mong hindi yaman ang habol mo. Gusto mo lang ng sapat. Sapat para makaramdam ng seguridad. Sapat para di na mabahala. Sapat para makapagpahinga. Pero eto ang bitag. Ang sapat ay laging gumagalaw. Kada lapit mo, lumalayo. Kada taas ng level mo, lumilipat ang finish line. Makukuha mo yung dagdag sweldo, pero bigla, maliit na yung bahay. Mababayaran mo ang kotse, pero mas maganda yung bagong modelo. Mas malaki na kinikita mo kaysa dati, pero pakiramdam mo na pag-iiwanan ka pa rin. Bakit? Kasi kinondisyon kang hindi maramdaman ang kasapatan, kundi laging kulang.
May tawag dito sa behavioral psychology. Ang tawag ay hedonic treadmill. Simple lang ang idea. Habang tumataas ang kita at antas ng pamumuhay mo, tumataas din ang mga inaasahan mo. Kaya kahit gaano pa kalaki ang kinikita mo, bumabalik lang ang kaligayahan mo sa dati. Nag-a-adjust ka, gusto mo pa ng mas marami, at bumibilis ang takbo ng treadmill. Mas nagtatrabaho ka, mas marami kang naaabot, mas malaki ang nabibili. Pero pareho ka pa ring restless, anxious, at parang may kulang. Hindi yan aksidente. Ganyan talaga dinisenyo ang sistema. Kasi ang taong kontento, mahirap manipulahin. Pero yung taong laging may hinahabol, laging kulang, yan ang taong patuloy na gumagastos, nagsusumikap, kumukonsumo. Yan ang nagpapagana sa makina. Pagkagising mo pa lang, pinapaalala na agad ng mundo lahat ng kulang sa'yo. Mga ads, tinuturo kung anong wala ka pa. Social media, pinapaalala kung sino ka hindi. Productivity culture, sabi hindi ka pa sapat ang nagawa. At yung mga success stories na ipinapakita, hindi para i-inspire ka, kundi para pag-urin ka. Para hindi ka tumigil sa paghabol sa isang klase ng buhay na parang puno pero hungkag naman ang pakiramdam. Pinalitan na natin ang pangangailangan ng cravings, ang seguridad ng status, ang sapat ng ambisyon, at tinatawag nating progress, yan. Pero sabi nga ni Marcus Aurelius noon pa, ang limitasyon sa iyong mga nais ay limitasyon din ng iyong mga hinanakit. Ibig sabihin, kung gusto mo ng kapayapaan, dapat alam mo kung kailan titigil. Pero sino ba nagtuturo kung paano mag-stop? Nasaan ang klase sa contentment? Nasaan ang manual para sabihing, okay na to, sapat na to? Wala kang mahahanap. Kasi ang pagtuturo sa tao na makontento ay hindi nakakabenta. Sa halip, tinuturuan tayong mahiya kapag simple lang ang gusto natin, humingi ng tawad kapag pinili ang payak na buhay, at tawaging kulang sa ambisyon ang tahimik na ligaya. Pero baka nga ito ang pinakaradikal na choice, ang bumaba sa treadmill, tumigil sa habulan, at sumabay sa sariling pace. Kasi eto ang totoo, wala talagang numero na magkukumpleto sa'yo kung sanay kang laging may kulang. At walang lifestyle na totoong magpapasaya kung adik kang mag-upgrade ng mag-upgrade. Palaging bulong ng sistema, mas marami, mas mabuti. Pero iba ang alam ng kaluluwa mo. Tinitingnan mo, ano ang kapalit? Ano ang tinataya sa karerang to? Oras mo, kalusugan, presensya, relasyon, sarili. At kapag huminto na ang treadmill, kapag tumahimik na ang lahat, makikilala mo pa ba ang sarili mo? Baka nga mas mayaman ka na ngayon, pero pakiramdam mo kulang pa rin. Kaya ang tanong, sapat na ba? Pero ang mas totoo, alam mo pa ba kung ano ang pakiramdam ng sapat? Kasi ang pinakamalaking kabayaran sa habambuhay na paghabol ay di material, existential. Habang habol ka ng habol sa malayong financial goal, lalo ka namang napapalayo sa kasalukuyan. Hindi ka nabubuhay para sa ngayon, kinakarir mo lang. Para kang napapadaan lang sa ngayon habang hinihintay ang totoong buhay. Sinasabi mong, pag naabot ko na yung number na yon, saka ako magiging masaya, saka ako magiging secure. Pero hindi yon dumarating. At sa kalagitnaan ng lahat, unti-unting nawawala ang kakayahan mong nariyan lang sa ngayon. Nagiging multo ka sa sarili mong buhay. Nandyan ka nga physically, pero lumilipad ang isip. Nasa dinner ka, pero iniisip mo ang budget. Nasa bakasyon ka, pero naiisip ang bayarin. Kasama mo anak mo, pero umiikot lang sa isip ang mga paano na kaya na parang sirang plaka. At habang tumatagal yan, lalo kang napapalayo. Hindi lang sa iba, kundi sa sarili mo din. Hindi lang ito metaphor, may science ito. Kapag ang utak mo laging stressed sa pera, ang amygdala mo, yung bahagi ng utak na takot at banta ang sakop, nagiging overactive. Ibig sabihin, ang nerbiyos mo, laging alerto, lagi kang handa o kabado. At may kapalit yan, napapatunayan sa pag-aaral. Kapag grabe ang anxiety mo sa pera, bumababa ang activity sa prefrontal cortex mo, yung parte ng utak para sa focus, planning, empathy, at moral decision making. Sa madaling salita, mas worry mo sa pera, mas hirap kang mag-concentrate, kumonekta, o maging maliwanag at compassionate. Habang lumalaki ang laman ng bank account mo, unti-unti namang lumiit ang kakayahan mong mabuhay ng buo. Mas reactive ka, mas absent ka, mas efficient pero hindi mas makatao.
mas mayaman ka sa numero, pero mas mahirap ka sa kaluluwa. At eto pa ang irony, yung bagay na hinahabol mo. Peace, freedom, fulfillment, yan din mismo ang nauubos habang kinikita mo yon. Kasi tinuruan kang later, mangyayari ang tunay na buhay. Na kung magsasakripisyo ka ngayon, babayaran ka ng saya later. Pero ang later, parang lagi na lang postponed. At ang postponement, nagiging lifestyle. Hindi tayo ginawa para mamuhay sa puro what ifs. Ginawa tayo para sa presensya, sa paghanga, sa koneksyon, ngayon. Pero pag pera ang naging lente mo, lahat ng iba, nagiging malabo. Ang ganda, parang background noise na lang. Ang katahimikan, nakakailang. Yung walang ginagawa, parang katamaran. Hanggang sa hindi mo namamalayan, estranghero ka na sa buhay mo. Laging may hinahabol, laging may kulang. Babala nga ni Marcus Aurelius noon, huwag sayangin ang natitirang buhay mo sa panghuhula sa iba, samantalang nakakalimutan ang sarili. Pero, yun ang ginagawa natin. Ipinagpapalit ang kalinawan ng loob para lang makahabol sa puntos sa labas. Pinababayaan ang kaluluwa para sa scoreboard. Hinahayaan ang spreadsheet magdikta kung ano dapat ang pakiramdam ng buhay natin at ang masama pa, tinatawag natin yung responsibility. Pero ang totoong responsibility nagsisimula sa presence, sa pagpiling mabuhay, hindi lang makaraos. Sa tanong na, worth it ba ang sandaling to sa buhay na ipinagpapalit ko? Kasi sa dulo, hindi net worth ang sukatan ng buhay mo. Awareness yon, connection, at kung gaano ka talaga naroroon sa bawat sandali. Kaya hindi lang tanong na gaano karami ang meron ka. Ang mas malalim na tanong, gaano pa karami ang natitira sa'yo? Sinasabi sa'yo, pera ay gamit lang para magtayo ng buhay, magbukas ng opsyon, maghulma ng kinabukasan. Pero sa gitna ng lahat, nagbago ang papel. Hindi mo na ginagamit ang pera, ikaw nang ginagamit ng pera. Isinasabay mo ang linggo mo rito, binabago mo ang values mo rito, pumapayag ka sa ayaw mo at tumatanggi sa gusto mo dahil sa pera. Isinusuko ang oras, ang totoo mong sarili, ang kapayapaan, hindi para sa tuwa o kabuluhan, kundi para lang sa kita. At siguro, ang pinakadelikadong parte, tinatawag mo yung normal. Tinatawag mo yung responsible. Pero aminin natin, ilan ang nananatili sa trabahong sumisipsip ng lakas nila, basta may sweldo lang? Ilan ang tumatanggap ng proyektong alam nilang mali, dahil malaki ang bonus? Ilan ang nananahimik kahit dapat magsalita, kasi mas maliit ang bayad ng katotohanan kaysa pagsunod? Sinasabi natin, tayo may kontrol, pero kung hindi ka makatanggi, malaya ka ba? Kung takot ang humuhubog sa pagpili mo, takot mawala ng status, security, o sweldo, ikaw ba talaga ang pumipili o ang bank account mo? Sabi ni Marcus Aurelius, ang hindi malaya sa nais, alipin pa rin kahit emperador pa siya. Ibig sabihin, kung ang direksyon mo ay hinuhubog ng paghahangad, pagsunod, at pagkagahaman, hindi ikaw ang may hawak, ikaw ang alipin. At ngayon, pera na hindi lang isa sa mga kagustuhan. Siya na ang kagustuhang humuhubog sa lahat. Siya ang nagsasabi kung ano ang worth it ng oras mo, ng lakas mo, ng buhay mo. Paulit-ulit siyang bumubulong, kaunting dagdag pa, maski siya na ang may hawak ng lahat. Hindi yan kalayaan, yan ay pagkaalipin na naka-Amerikana. At huwag nating lokohin ang sarili na tungkol ito sa luho o kasakiman. Karamihan ng tao hindi bumibili ng yate. Binibili nila ang kakayanan na makahinga, makatulog ng payapa sa gabi, maramdaman na may halaga sila. Kaya napakamakapangyarihan ng bitag na to, mukha siyang pangangailangan. Pero kapag ang kailangan ay ginawang dahilan para ipagkanulo ang sarili, hindi na tayo nabubuhay, sumusuko na tayo. Hindi ka isinilang para ipagpalit ang kaluluwa mo sa isang sweldo. Hindi ka nilikhang i-outsource ang mga prinsipyo mo sa dikta ng merkado. Pero maraming tao ang gumagawa nito araw-araw dahil akala nila wala silang pagpipilian. Pero yon ang kasinungalingan. Ang kasinungalingan ay na ang pera ay neutral, na wala siyang pake kung paano mo ito nakuha. Pero sa kaibuturan mo, ikaw ay may pakialam. May pakialam ang konsensya mo, may pakialam ang kaluluwa mo, at bawat beses na kinokompromiso mo ang paniniwala mo,
para protektahan ang kinita mo, may parte sa iyo na nananahimik hanggang sa hindi mo na marinig ang sarili mo. Gusto ng sistema na maging masunurin ka, predictable, at takot. Kasi ang taong takot mawalan ng kita, madaling kontrolin. Pero ang taong marunong bumitaw, yon ang makapangyarihan. Dahil ang kalayaan, hindi tungkol sa kung anong dami ng meron ka. Tungkol sa kung gaano kakakonti ang kailangan mo. Ito yung alam mo kung kailan ka magsasabing, hindi sulit. Kahit pa sinasabi ng pera na baliktad. Kaya tanungin mo ang sarili mo. Nagtatrabaho ka ba para sa buhay na gusto mo? O pilit ka lang nakakapit para huwag mawala ang nabuo mo? Dahil kung takot kang tumigil, sobrang nakatali para makalayo, o sobrang dependent para magsabi ng totoo, hindi mo gamit ang pera, pag-aari ka na nito. At yan ay hindi tagumpay. Yan ay pagkaalipin na nakabalat kayo sa katatagan. Kaya ang tanong na ngayon, hindi na magkano ang kinikita ko, kundi magkano sa sarili ko ang ipinalit ko para dito. Nasaan ka na ngayon kung ang pera ay hindi talaga nilikhang maging amo mo? Kung ang sapat ay laging gumagalaw, kung ang presensya ay pinalit sa paghabol ng material, at kung ang security ginawang pambenta ng pagkaalipin. Ano ngayon? Ano ba talaga ang tunay na kalayaan? Sabi ni na Marcus Aurelius at ng mga Stoic, hindi tungkol sa pantasya ang sagot, kundi sa tapang at linaw. Ang kalayaan ay hindi tungkol sa anong naipon mo. Tungkol ito sa anong hawak mo, at hindi hawak sa merkado, inflation, o recession. Hindi mo naman kayang kontrolin yon. Hindi mo kayang hulaan ang interest rates. Hindi mo kayang gawing garantisado ang returns. Hindi mo matatalinuhan ang kaguluhan. Pero may isang bagay kang kontrolado, ang sarili mo. Kaya mong malaman kung gaano ba talaga ang sapat para sa'yo. Kaya mong tukuyin kung ano ang tagumpay, hindi dahil sa status, kundi sa kung tugma ba ito sa pagkatao mo. Kaya mong mamuhay ayon sa prinsipyo, hindi sa pressure. Dahil ang Stoicism hindi tungkol sa pagiging manhid, hindi tungkol sa pagpre-pretend na hindi mahalaga ang pera. Tungkol ito sa pag-alam kung ano ang mas mahalaga at pag-ayaw ipagpalit ang kaluluwa mo para sa mga bagay na hindi. So, ito ang practice. Simple, pero hindi madali. Tuwing umaga, tanungin mo ang sarili mo. Kung ito na ang huling araw ko, gagamitin ko pa ba ang pera para dito? Tatanggapin ko pa ba yung trabaho na yon? Oo pa rin ba ako sa deal na yan? Hahabol pa ba ako ng status? Ipapagpaliban ko pa ba ang pangarap na yan? O babagalan ko, pasisimplihin ko, mamumuhay ako na parang sapat na ang sandaling ito, dahil sapat na nga. At siguro, ito na ang pinakaradikal na gawin mo sa isang sistemang nakataya sa mas marami. Sumuway, pero hindi nang may ingay, kundi nang may intensyon. Gumuhit ng linya, alin ang totoong kailangan mo, at alin ang pinapaniwala lang sa'yo na kailangan mo. Gawin mong fixed ang standards mo sa pamumuhay. Hindi porke dapat laging mataas. Pumalag sa kasinungalingan na ang buhay mo ay dapat laging lumalawak, lumalaki, para magkaroon ng halaga. Dahil hindi yon totoo at hindi naman kailangang ganun. Sabi ni Marcus Aurelius, ang tunay na yaman, hindi sa dami ng ari-arian, kundi sa kakauntian ng pangangailangan. Yan ay hindi pagsuko. Yan ang tunay na kapangyarihan. At yan ang kapangyarihang walang sistema, walang merkado, walang resesyon na kayang kunin sa'yo. Kasi kapag ang kapayapaan mo ay hindi nakasabit sa kita, kapag kaligayahan mo ay hindi nabihag ng kondisyon, kapag ang pagkatao mo ay nakaugat sa values at hindi value ng panlabas, nagiging hindi matitinag ang loob mo. Patuloy ka mang hatakin ng mundo, bulungan ng ads, at rat racing ng kultura sa loob mo, alam mo na ang totoo. Hindi ka dapat naging numero, role, o presyo lang. Dapat kang mabuhay ng buo, malaya, at nasa ngayon. At ang simula ng buhay na yan, hindi nagsisimula sa mas marami. Nagsisimula ito sa mas kaunti. Mas kaunting ingay, mas kaunting pagnanasa, mas kaunting takot, mas maraming linaw, mas maraming presensya, mas maraming kaluluwa. Dahil ang totoong kalayaan, walang kinalaman sa gaano karami ang meron ka.
Lahat ng kinalaman sa kung gaano kakonti ang may hawak sa'yo. Hindi ekonomiya ang dapat mong matutunang kontrolin, ang sarili mo. Hindi market ang dapat mong mahulaan, ang prioridad mo. Hindi ang future ang dapat mong hawakan, ang tapang mong mabuhay ngayon. Kaya hindi mo kailangang mag-resign, ibenta ang bahay o maglaho sa lipunan. Kailangan mo lang magretiro mula sa kasinungalingan. Ang kasinungalingan na pera ang nagbibigay ng kalayaan. Dahil ang totoo, nagsisimula ang kalayaan sa sandaling tumigil kang bilhin ito at simulang alalahanin na isinilang ka na may kalayaan.